pala pangalan niya, sir? Ferdinand de los Reyes. Yes. Tila pinipersonal, maging ang mga rally sa Bulacan, ng Maisog, rally ng Davao, rally ng kung saan-saang rally ng ayun naman usapin ng pangkapayapaan. Hindi po yung traditional ralista na manggugulo o may mga molotov o may mga bandal-bandal. Wala naman pong ganun sa rally ng Duterte. Ang purpose po nun ay para maiparating ang hinaing at sentimiento ng mga mamamayang Pilipino. Dahil meron nga pong mga kapabayaan o merong hinahanap ang mga mamayan na hindi nila nakikita at nararamdaman. Kaya tungkol sa usapin na yan, huwag naman po tayong namimersuran at huwag naman po tayong parang secret martial law. Huwag po, mali po yan. Dahil nung panahon na tayo magkakasama, lumalabang kami ng electoral fraud ng BP pa kayo 2016 nang dinaya tayo. Tayo ay humihingi rin ng mga permit. Pero malaya tayong nakakapag-rally sa Padre Paura in front of Supreme Court. Hindi tayo naharas, hindi tayo pinipigilan dahil yan po ay nasa batas. Nasa Constitution po natin ang People Assembly. Kaya dapat po, hayaan nyo po na marinig ninyo ang sentimento at pagkadismayado ng mga mamayang Pilipino. Pabor po dapat sa inyo yan dahil makikita ninyo kung ano ang mga lapses, kung ano ang mga pagkukulang. Yun po yun. Huwag pong ganun. Yes, tama ho kayo dahil sa ngayon nga po ay hinaharang yung mga ginagawa po na Maisog Rally. Talagang medyo ano ho yan. Kaya nga ako bilang isang mamamayang Pilipino at dati rin namang supporter ng Marcos, masakit po sa akin itong nangyayari na to. Dahil dati rin po ako supporter ng Marcos. Kaya lang nag-withdrawal of support ako dahil wala nga ako nakikitang pagbabago. Pati OFW sector, ako po 21 years OFW. Ako po ay isang chairman ng Caloocan City under the management of Engineer Eli Moa na nasa Saudi Arabia ngayon. Ako po ay isang leader OFW advocate. At ako rin po ay personal na may panawagan sa inyo. Meron akong formal letter, position paper na sinadmit sa Malacanang upang magkaroon kami ng tunay na kalihim na magmamalasakit sa amin. Pero ano po ang nangyari? Ignore. Hindi po kayo naikinig, Pangulong BBM, sa sentimento ng mga tao. Sayang ang boto. Sir, bigyan niyo po kami ng konting knowledge about sa pamumuno noon ni Ferdinand Marcos ng kanyang tatay. Napakalayo talaga. Noong panahon noon, ang tatay ay against oligarchs. Yeah. Ayaw po ng tatay na may mga nagdidikta sa kanya na mga mayayamang negosyante. Ang puso ni Apo Marcos, ni Mr. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay nasa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Kaya noong mga panahon na yon, well protected ang mga Pilipino sa mga pang-aabuso ng mga oligarko. Ngayon, ano po? Ito pa isa. Ang Ninoy Aquino International Airport, panahon ng Dilawan, hindi po yan nabenta sa private. Yes, sir. Hindi po yan nabenta sa private. No, BBM. Bakit po naging private po ang Ninoy Aquino International Airport? Bakit po ito kailangan maging pribado? Ito po ay pag-aari ng mga mamamayang Pilipino. Hindi po ito dapat maging pribado. Saan kayo nakakita na airport? Kahit sa buong mundo, mag-ikot po kayo. Wala pong airport na pag-aari ng pribado. Tayo lamang po siguro ngayon ang may pag-aari ng pribado, ang pambansang paliparan na Ninoy Aquino International Airport, formerly Manila International Airport. At ang tatay nyo po, maraming infrastructural na ginawa. In 20 years of service, marami naman pong nagawa. At marami sa mga infrastructure na develop. Napakarami po. Maging ang malnutrition ng araw, may libreng Nutriban, may libreng gatas. Ganun po ang pamamahala ng inyong ama. Makamahirap po, hindi po makamayaman. Pero ang nangyayari po ngayon, ang laki ng pagkakaiba na ang buong akala namin
like father, like son. Pero tila bakit ngayon nai-involve pa kayo sa droga? At alam niyo po ba ang usaping droga? Ang usaping droga nung panahon ng tatay mo, pina-firing squad niya si Limseng, yung dayuhan na talagang manufacturer ng droga dito sa Pilipinas. Ipina-firing squad niya yan. Tinawanan lang ni Limseng yan. Bakit tinawanan ni Limseng? Bakit tinawanan ni Limseng? Kasi nga, dahil sa dami ng pera niya, sa dami ng kwarta niya, akala niya, mababribe niya ang government noon. Ang mga PCINP nung araw, Metrocom, mga CIS, mga maprinsipyo, may puso ang pagtatrabaho, hindi kayang suhulan ng kahit na sino. Kaya tinatawanan ng ni Limseng, habang tinatalil siya at siya ibabarilin, nakatawa lang siya dahil in last 2 minutes, ini-expect niya, mababribe niya ang Marcos government. Yung tatay mo, hindi ngayon ha, yung Marcos government ni Apo. Pero nagkamali siya, tumagos ang bala sa kanya, patay siya. Ganyang katindi ang peace and order at ang pagpapairal ng batas ng tatay mo. You are weak. Kinatatakutan yan eh. Bakit kamo? Di ba yung mga traditional rallyista, sila baba, mga manggugulo, may mga molotov, may mga banner, may mga EPG na sinusunog. Hindi po kami ganon. Hindi po kami traditional rallyista. Kami po ay mga simpleng mamamayang Pilipino na nagpapahayag lamang ng sentimento at ng pagkadismayado sa nangyayari ngayon. At that is our right. Karapatan po namin yan. Huwag niyong pipigilan ang karapatan dahil yan ay against sa Bill of Rights Article 3. Bago tayo pumunta rito, ito aking paliwanag ano. Ito po ay hindi isang rally para gumawa ng kaguluhan. Yeah. Ito po ay isang public address. Correction please, this is not a rally. This is a people assembly to expose the real situation ng mga mamamayang Pilipino. Masyado na pong kaabag-abag, masyado na political. Hindi na po naiintindihan at hindi na po nagagampanan ang mga mandato nila para paunlarin ang bansang Pilipinas at ang mga mamamayan nito. Masyadong political. Namumulitikal lahat, politikalan na. Oh. Si Ma'am Sara Bibis Duterte, sa totoo lang, hindi ito pinapayag sa mainstream media. Pero meron kaming vlogger, alalaman niya, nakikita kung ano ang ginagawa ng ating BP. Nung ano lang, nasa Payatas kami, nasa Pasig kami, namimigay kami ng mga gift pack. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, sa sobrang taas ng mga bilihin, namigay ang BP Sara Duterte ng mga gift pack para makabawas ng kapigatian at kalungkutan ng mga mamayang Pilipino. Pero hindi niya po yan ipinagyayabang sa media. Pinipigilan niya pa nga po kami na huwag niyong ilalabas. Pero hindi mapipigilan ang katotohanan. Dahil ang katotohanan nga po ang magpapalaya sa atin. Yun po.